Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga Lodi. At ayun na nga mga Lodi, sinasabi ko na sa inyo, no, nagkaroon tayo ng drop mga idol, no? Pero marami nagsasabi na this is the last drop before to the moon, sabi nila mga idol, no? So dahil nga dito, maraming na-liquidate mga idol. 539.1 million is crypto futures position liquidated over past 24 hours mga idol, no? So dito sa ating CoinGlass mga Lodi, shoutout kay Ronwell. Si Ronwell ba na ganun akin ito? So coinglass.com, pwede kayong pumunta dito mga Lodi. Maraming information dito para din siyang CoinGecko at mga trading information nandito din mga Lodi. So ayan, tulad yan, yung mga na-liquidate, makikita natin dyan. So, 550 na dito yung long na na-wreck. At po, 59 naman yung mga short, mga lods. No? Kahit mga short na ano rin, na liliquidate din dyan, mga idol. No? So, dito yan sa ating CoinGlass, makikita natin. So, dito, pag nag-home ka. So, maraming information dito. Yung mga may init na coins, makikita nyo din dito. Coinglass.com. Shoutout kay Ronwell mga idol, no? So ayan ang ating nakita dito, no? Grabe. Sa loob lang ng ilang oras ng pag-drop ng market is grabe ang perang na-liquidate mga idol, no? So ganun po ang nangyari diyan, no? So kung titingnan niyo rito sa ating crypto bubble, duguan lahat mga lods, no? Sa ating tawag dito mga coins, grabe yung algo. Gusto ko pa naman sana bumili ng algo, mga idol, oh. So ayun, no, ayan, bonk, ang dami. Say AVAX, Gala 12%, Doge 10% agad, mga idol, no. So yung XRP natin, wala ba yung XRP dito? Kasi yung XRP natin, yun, 3% lang ang XRP, mga lods, no. Kaya kung titignan nyo dito, yung Bitcoin, medyo ang laki nang na-drop nito. 6% nga, no? Ayan. 6%. Pero sa XRP natin, mga idol, medyo maliit lang. At yung recover, nakabalik agad, mga lods. No? Kita nyo, medyo umangat agad yung ating XRP. So, sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba? It's either mauuntog tayo dyan, magdadrop tayo, or tatagusin natin to at lilipad tayo, mga idol. Pero nakita nyo naman yung untog niya, hindi naman siya dumiretso. Di ba mga lods, no? Pwedeng nauntog lang siya and then gusto niya pambalikan yan. Sabihin na natin isang beses pa niya ang untogin. Doon natin malalaman kung malakas na, nakabuelo na siya. Kasi tatlo na yan, oh. Pangatlong untog niya, pangilan na untog niya yan? 1, 2, 3, 4, pang-apat na, mga idol, no? So pang-5, yan, uuntogin niya na ng matindi yan, mga lods, no? Ayun sa chart natin. Pero nananatili pa rin siyang bull plug, mga idol, no? So bullish pattern pa rin yan, mga idol. Bull plug pa rin yan kahit nga bumaba pa dito yan, eh. Basta nanatili siya dito sa guhit, mga lodi. Kahit bumaba pa siya ng siguro naman di naaabot ng aninan 1.7. Kasi ang pinaka sa akin, ang pinaka parang support nito na malupit is nasa $2, no? $2 to 1.9. Ayan yung pinaka-support natin na medyo matindi dyan, mga lodi. It's either dito, ayan, dito. $2 to 1.9. Itong dalawa na to. Ayan, tsaka to. Ayan yung pinaka parang tinitignan natin, mga idol, no? So, nalungkot ba kayo, mga lods? Ako nga, nag-DCA pa ako kagabi. Nag-DCA ako kagabi kasi ano to, eh. Ano ba bumaba to? Anong oras to bumaba? 4, 6. Nag-DCA ako, mga idol. Nasa top pa nga, mga dito. DCA ako ng 37. Nagdagdag ako ng 37 na XRP banda dito. And then nag-drop, di ba? So mamaya, sana nga pinagdadasal ko dito. Ang mamaya dito, eh. Para magdadagdag ako, eh. Mga lods, eh. No, so ayan, medyo labas muna tayo sa ating XRP ngayon, Unahin muna natin to, mga idol. Sa AXS naman to, mga lods, no? Minsan lang tayo magkaroon ng malupit na nyo sa Axie Infinity. Sabi dito, mga lodi, rumor swirl
Cloud, AXS hit $100 in 2025. Magkano ba ang AXS ngayon? Mga loads, no? Check na natin ang AXS kung magkano. Nasa $6. $6. So, $6.4 mga idol, no? So, ngayon, kasi kahapon, nasa 7 na siya. Isang ngayon, sarap bumili ngayon, no? Tangina, una kasi ako nag-DCA. Yun yung mahirap, eh. Kala, ayun, 50-50 rin kasi talaga yung sa akin, yung mga Lodi. Dito talaga ako nag-DCA. Dito sa linya na to. Kasi iniisip ko magbe-break na siya. Kaya lang mali. No? Salungat yun nangyari. 50-50 rin talaga yan. Sabi ko, it's either mauntog to o mababasagin niya to. So, doon ako pumosisyon sa mabasagin niya na yan. Tapos, nung gumano na show, sabi ko, yun. Sakto yung DCA ko. Tapos biglang, oh my God. Sinaktan yung damdamin ko. Pero okay lang yun, mga Lodi, no? Alam naman natin na malalampasan niya naman yun talaga. Kaya lang, sayang lang, mali lang yung hula ko sa part na yun, mga Lods, no? Sabi dito sa AXS muna, can hit $100 in 2025. Bakit, no? Axie Infinity's token, AXS, is making waves in a crypto community with whispers of a potential $100 price target by 2025 as the blockchain gaming sector continues to expand. AXS is viewed as a leading project that could ride this momentum. Why the $100 target? Renewed interest in blockchain gaming. Sabi mga Lodi, so in-expect nila magbabalikan yung mga players dati, mga idol, no? Axie Infinity is still one of the most recognized blockchain games and its active community is a major asset. So totoo yan. Active pa rin po ang ating Axie Infinity community. Marami pa rin po. Although medyo nabawasan lang ng onte, pero marami pa rin kung kukumpara mo sa mga ibang NFT games, di ba? Potential ecosystem expansion. With plans for new features and updates, Axie's ecosystem could attract a fresh wave of players and investors. So hindi lang yung mga dating player yung inaasahan nila. Inaasahan din nila na meron silang ma-attract na mga bagong players, no, mga idol. So sa akin, kung ang sa akin kasi nung nakaraang cycle, mga idol, talagang dumami yung player ng Axie community, yung Axie Infinity kasi pandemic, 'di ba? Wala kang pupuntahan, wala, hindi ka pwedeng makalabas. So paano kikita ng pera? Syempre mag-online games ka na, pwedeng kumita ng pera, which is yung Axie Infinity dati, 'di ba? Ang laki ng kita dati doon. May mga scholar, may mga manager. So, talagang kinarir ng mga Pinoy. At kung titignan nyo yung dami, bawat bansa, Pilipinas yung Pinoy, kumbaga mga Pinoy yung pinakamarami sa community ng Axie Infinity. So, ngayon, ini-expect nila na magkakaroon ulit ng adoption. So, iniisip nila na may mga ma-attract na bagong player. Pero sa akin, ang opinion ko dito, mga Lodi, as long na sabihin na kahit na pangit yung game, basta kikita ng pera, ano yun yan? Tatangkiligin niya ng mga Pinoy. Mga nakadiin yung mga Pinoy eh. Di ba? Kahit na walang pera, kahit na pangit yung game, basta may kikita ka ng pera, lalaroin niya ng mga Pinoy. Pero, pwede rin na kahit na onti lang yung kita, no? Na pera, pero maganda yung game, maganda yung gameplay. Ang magi-stay dyan yung mga talagang players, mga gamers, no? Ayun yung sa tingin kong maano nila dyan. Kumbaga kahit na onti lang yung kita nila, okay lang, nasasayahan naman ako maglaro. Ang ganda ng gameplay nito. Natutuwa ako, pwede ko i-live stream, pwede kong gawing career, ganyan, di ba? So ganun, no? Dalawa lang yan. It's either malaki kita, kahit na pangit yung game. Kumbaga, kung pangit yung game mo, na ipapasok sa Ronin, mas maganda, malaki yung kita dyan para patukin yan. Ngayon, kung maliit lang yung kita, mas maganda kung maganda yung gameplay, matutuwa talaga yung mga tao. So, ganun yung thoughts ko dyan. Scarcity and tokenomics with CAPE, supply and staking mechanism. So, isa pa tong staking, no, maraming solid, no, na mga nag-i-stake sa AXS. AXS could benefit from increasing demand and reduce circulating supply using staking nga yan, no? Isa to sa mga i-stake ko, mga Lodi, once na sa bear market na ulit, mga idol, mag-i-stake talaga ako sa AXS. Malaki yung sa AXS eh. Technical indicators. AXS is showing sign of accumulation with MACD, hindi ko alam kung ano to eh.
signaling a possible uptrend. Bollinger Bands are tightening, suggesting a breakout could be on the horizon. Market sentiment naman, speculators and bullish, pointing to a possible resurgence of blockchain gaming as Web3 adoption accelerates. If Axie Infinity evolves its platform effectively, AXS could climb toward the rumored $100 mark. Alam nyo mga lodi, yung AXS, hindi to katulad ng SLP na unlimited supply. No? AXS mga lodi, limited lang din yan. Fix lang din yung supply niyan mga lodi. Hindi ko na maalala, pero alam ko mga sa 21 million din yan parang Bitcoin. Ganon lang din yung ano nila, yung kanilang supply mga lods, hindi na dadagdagan, hindi ka na magpiprint. Pero may mga, hindi ko alam kung may mga nakalak pa mga lods no? Pero as long na limited yung supply, goods yun para sa akin mga lodi. Lalong-lalo na kung nagagamit mo siya sa game. Yung token na yun, di ba? Minsan kailangan mo na i-access, lalo na dati pag nagbe-breed ka, di ba? So siguro kapag ewan ko kung ano yung mga papasok na game ngayon sa Ronin, no? Kung magagamit nila AXS, mas maganda. Ganon din yung Ron para sa akin, no? SLP ang pinakamangit sa Ronin network ngayon. AXS kasi limited lang. Ronin naman ginagamit yun for transaction fee. So maganda rin mag-invest ng Ron. So isa yun, itong dalawa na to, no? SLP kasi hindi magandang mag-hold ng SLP ng matagal na panahon. Maganda yun, maghawak ka ng SLP, gagamitin mo siya for utility. Halimbawa, magbe-breed ka, o kaya bibili ka ng ganito, ng ganyan, ganun, no? Hindi mo siya i-hold. Ang dapat na i-hold sa mga coins ng Axie Infinity is AXS or Ron coins, no? So, ayun, daldal ko na. Isang ano pa lang natin, isang news pa lang natin, Grabe naman si Jeblors. So, ayan, may news natin yan sa ating Ron. So, ito naman, balita na to mga lodi. What yun, bebe? Ayaw mo na? Give me. What's that? Atay yan Ayun na Hindi pala to atay. Yung ano to, yung parang balon-balunan. Ngam. Ang bayap. Nakasalita ako Wait lang Wait lang mga idol. Ano ka muna to? Play ko muna sa inyo to. And look who's here, Anthony Pompliano. He knows a lot about the crypto business. And he says, good morning, Anthony. He says Bitcoin is the new S&P 500. Okay, make your case. Well, if you look at what the S&P 500 is, it's really a benchmark for most investors. And if we look in 2024, only 4 or 5 different hedge funds actually outperformed the S&P 500. So it serves as this great benchmark to say, are you doing better or worse than the market? But the problem with the S&P 500 is that it doesn't trade 24/7, 365. Bitcoin does. Bitcoin is also a very large asset with a very liquid market that is constantly trading. It's the most sensitive asset to global liquidity. And the younger generation is now using this as their benchmark. And their theory is that if you can't beat Bitcoin, you have to buy Bitcoin. But there's room for 2 benchmarks. So, ang ang papalit daw, ang bago daw na S&P, yung S&P 500 is Bitcoin. Sabi niya dito, if you can beat Bitcoin, you have to buy Bitcoin. Sabi ni Idol. No, ito, pro-Bitcoin din talaga to mga lodi, no? Si Anthony Pompliano. Dating hip-hop yan. Si Anthony Pompliano, no? So, ayun yung sabi niya. No? Kasi, ang maganda kasi sa mga ganito, mga lodi, kaya ni-news natin to, kung nandito na kayo ng bear market, mga idol, kung matagal na kayo nanonood sa akin, bihira kayo makapanood ng balita nakasali yung crypto o yung Bitcoin. No, na nababalita sila, naririnig sila ng mga tao, na napapanood sila ng mga nasa bahay lang, 'di ba? Pero ngayon mga lodi, ang dami ng mga balita na laging kasama yung Bitcoin, yung crypto, yung XRP, yung Ethereum. 'Di ba? Lagi na silang nakikita. Kumbaga, yung exposure dumadating na naman katulad dati. Wala nang fish. Mamaya na magbili tayong chips pagkatapos ko bibili tayong chips. Minom ka ng tubig mo. So ayun, no? Kumbaga yung exposure lumalabas na ulit, napapanood na ulit natin sila sa balita kasi yung bear market wala Kumbaga, makakapanood ka lang ng balita sa crypto sa mga crypto na content creator lang, mga lodi. At ang onti lang namin dati na nag-upload kung tutuusin. Ngayon dumami na. Yung mga matitibay lang talaga dati mapapanoodan mo na araw-araw si George,
Altcoin Daily, ayan. Sila yung mga papano. Pero yung mga ibang content creator na crypto, nag-upload sila. Pero bihira. Bihira sila nag-upload, mga idol. So, pero ngayon, kita nyo, pati sa mga news. Eto din, sa news din to, mga idol. Pero ito naman, tungkol naman to sa mangyayari sa atin pag-upo ni Trump. Dapat sa huli ko to pero sige, dito na nakita na. President-elect Trump says we will cut taxes, slash regulations, raise wages and boost incomes at a pace that world has not seen before. Mga idol, no? So, merong gagawin si Trump na para umunlad talaga sila na mabawasan yung tax nila, tumaas yung mga sahod ng mga manggagawa sa kanila, no? Sana all. Yeah? Sana all naman, BBM. Sana all. Kamatis yan, 30 pesos isa. What the hell, man? So, ayan, mga idol, no? Ang sa tingin ko, ang mamumblema dito sila Jerome Powell. Kasi sila yung nag-news ng, ng interest rates, mga idol, eh. Di ba? Tsaka yung inflation. So, natin to? Hintayin natin yung news dyan. At ito. Ba't nauna itong mga dapat huli itong mga ganitong news na to? Labas sa crypto eh. Pero sige. Ito mga idol. Nung nakaraan, yung China, yung binalita natin, na hirap sila. Hirap sila mag-withdraw sa bangko. 'Di ba? Kasi ultimong pera nila, hirap sila kunin. Kailangan pa ng pulis. Iimbestigahan ka pa, ba't mo kukunin yung pera mo? So, ganun ang nangyari dito, mga idol, no? Sa direktor. No? Kilala nyo, napanood nyo ba yung Black Panther? Yeah? Yung Wakanda Forever? Mga Lods? So, siya yung direktor ng Black Panther, mga idol, no? Pero, after he tried withdrawing over 12,000 from his own account, yung bangko tumawag ng pulis, mga idol, no? No? Bank of America calls police on Black Panther director after he tried withdrawing over 12,000 from his own account. Ito yung iniiwasan, mga lodi natin, no? Ngayon, syempre, isipin mo, pera mo na, mahihirapan ka pang kunin pag sa bangko. So, lumalabas ngayon yung mga flaws, no, ng mga bangko. So, parang may isip mo ngayon na masarap humawak ng crypto ngayon. Be your own bank. Parang ganun, di ba? Be your own bank na lang. Kasi, once na may crypto ka na, crypto mo, may sarili kang wallet. Sa'yo yun eh, hawak mo na yun eh. Kumbaga, kahit saan mo dalhin yung pera mo sa maliit na wallet lang. May dala ka lang ledger o kaya may dala ka lang na kahit ano. Di ba? Cellphone. Nasa cellphone mo lang yung pera mo, kahit saan ka pumunta. Walang huhuli sa'yo pag gusto mong kunin yung pera mo. At 24 hours, pwede mong i-withdraw yung pera mo, pwede ka mag-trade, pwede ka mag-P2P. Kumbaga bukas siya 24 hours, hindi katulad ng bangko na sarado. Kapag Sabado, Linggo, Biyernes, ganun, di ba? So, mas maganda na talaga ngayon, mga lodi, yung future natin ng money, which is digital money. So, dito natin makikita yung kagandahan mga idol. Ano bang ano dito? So, news kasi ito sa balita. So, talagang labas to sa crypto. Pero talagang inano ko lang siya. Nabanggit ko lang. Kasi parang ganito yung nangyari sa atin sa diba? Sa China. Yung binalita natin. Sipin mo, pera mo, withdrawin mo, huliin ka ng pulis. Ay, nangyyan. So, ito na. No? Ito daw, mga lodi. Rumors lang naman to, sabi nila. No? These coins will be tax-free under the Trump administration. Kaya nakita ko kanina, sabi ko, 'di ba? Gusto kong bumili ng algo. Sabi ko, gusto kong bumili ng algo kasi yung algo, mga idol, kung titignan niyo yung Algorand, mga lodi, hindi pa siya nagpa-pump, mga lods. Ang layo niya pa, tignan niyo yung max niya, mga lodi. Tignan niyo. Ito yung last na all-time high niya. Ang layo niya pa kumpara mo sa XRP na ano niya na. Tignan niyo yung itsura nito sa itsura ng XRP mga idol Tignan niyo naman sa XRP, mga lods. Ang taas niya na. Kumbaga nalampasan niya na yung, kumbaga kung may triangle ka dito, naputokan niya na yung triangle, nalampasan niya na yan. 'Di ba? Sa XRP. Si Algo, wala pa. Napakaano pa niya. Kumbaga ilang percent pa siya, negative pa siya.
Oh, 89%, almost 90% ano pa siya down. Mga idol, 90% down pa si Algo. So, kung titignan nyo, ang kunyari dito lang sa news na to, saan yun? Ayan. Kasama siya dito at maganda rin naman talaga yung project ng Algorand. So, kumbaga, ang laki pa ng matitik mong profit kapag humataw si Algo sa future, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo, mag-research kayo mga idol. Kahapon ko nga lang natuklasan yun eh. Sabi ko 90% pa pala yung Algo, down pa pala siya ng 90%. Sabi kong ganoon, tignan niyo XLM ha. Check na lang natin para malaman niyo mga lodi. O XLM lang. Check natin XLM. 51%. O, di ba? Down siya 51%. Oh, H-bar. H-bar. Kasi drop kasi ngayon eh. Kaya nadagdag pa kahapon. Hindi yan eh. Oh, ito. 48%. Nag-drop pa ngayon yan ha. Kung hindi nag-drop yan ngayon, siguro mga nasa ano pa to. Nasa 30% na lang yung ano nito, yung drop nito. 'Di ba? H-bar. Yung Algo, 89, almost 90% pa yung drop niya. 'Di ba? Kung I'm not a financial advisor, mga idol, do your own research, sabi nga nila. Sinasabi ko lang yung mga thoughts ko. Kaya nga sabi ko gusto kong bumili sana ng Algo eh. Pero hindi pa ako bumibili, no? Hindi ibig sabihin na pinapabili ko kayo. Sinasabi ko lang yung mga gusto kong gawin, mga lods, no? So ayun, no? Kaya nung nakita ko sa crypto bubble kanina, Algo, mababa na kahapon, mas bumaba pa ngayon. So parang ang laki ng sale ng Algorand. Di ba? So ayan. Tapos ito naman, ito. Panoorin nyo to mga lods ha, panoorin nyo to. Ang ganda nito, mga idol. Game over na, no? Yung The Simpsons. Nahulaan na ang mangyayari sa future ng XRP at Bitcoin. The Simpsons predict XRP reaching $100,000 and Bitcoin crashing to $1. In episode 9, season 38 of The Simpsons, a jaw-dropping prediction shakes the financial world. The episode opens with a news flash. XRP has skyrocketed to $100,000 per coin, while Bitcoin, once the king of cryptocurrencies, has plummeted to a shocking $1. Springfield is thrown into turmoil. Residents who held on to Bitcoin, convinced of its value, lose everything. Homer, refusing to sell at the start of 2025, watches his savings evaporate. Meanwhile, Lisa, ever the visionary, shifts her focus early, urging Marge to invest in XRP. By mid-2025, their decision pays off, and the Simpsons family becomes wealthier than ever. The episode reveals a dark twist. Secret documents hint that Bitcoin was only a trial run for XRP. The rise of XRP was carefully orchestrated by powerful elites and governments who plan to make it the foundation of a global financial system. As Bitcoin collapses, governments and corporations suddenly adopt XRP as the new world currency. Businesses that relied on Bitcoin crumble, but those who invested in XRP thrive. Springfield transforms as XRP becomes the backbone of the economy, and the world follows suit. The episode closes with an ominous question. Was XRP's rise truly organic, or part of a larger conspiracy? Could this really happen in 2025? What do you think? Like, comment, and share. Unfortunately, mga idol, wala pang season 38 ang The Simpsons. Kasi nakalagay dito, season 38, di ba? Ano yun? Ayan, Season 38, episode 9. Ang The Simpsons po, mga lodi, hanggang season 36 pa lang ngayon, no? Di natin alam kung aabot pa siya sa season 38. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang to ng mga fans ng XRP, mga lods, no? So, ako naman, sa akin naman, hindi na natin kailangan gumawa ng mga ganito, mga idol, para i-hype yung XRP, mga lodi, no? So, pero, syempre, minsan mapapasmile ka na lang kasi talagang malay mo, di ba? Ganun mangyari. Pero, ayoko din mangyari yun na mag $1 yung Bitcoin, mga lods. Kasi syempre, gusto ko rin mag-ipon ng Bitcoin, mga idol, Alam nyo, sa tingin ko, yung Bitcoin talaga is, digital gold. So, kung ngayong cycle na to, syempre, per bull market natin bilang pumasok sa cryptocurrency, next cycle, mag-iipon na ako ng Bitcoin kasi nga siya yung parang digital gold. So, ayun yung iipunin ko para na sa mga anak ko yun, mga idol. No? Kumbaga, mag-iipon ako ng Bitcoin kasi bata pa naman yung mga anak ko. So, mag-iipon ako ng Bitcoin ngayon. Pag tumanda sila, nagkaroon sila ng mga anak, okay, baka big time na sila. Di ba? So, next cycle ako mag-iipon ng Bitcoin. Kaya ayoko rin naman na, siguro, kapag bibili ako ng Bitcoin, pwede $1 na lang, no? Ang dami natin bibili niya, puta, magiging whale tayo.
Will tayo ng Bitcoin. Pero malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari to, mga lods. No? Nakakatuwa lang na may mga gumagawa ng ganito, pero hindi na natin kailangan gawin yan. Kasi for sure, magpapump naman yung XRP dahil sa utility niya, mga lods. No? Sa ganda ng project ng XRP. That is my opinion, mga lods. No? So, ito na. Ang malupit, kagabi lang to. Kanina, tama, kagabi. Ilang oras na ba to? 8 a.m. January 8. Sa kanila to, 8 a.m. ata eh. Hindi ba? Kanina lang ba to? Buta mo, kanina lang to. Kasi kakapost lang ni Brad Garlinghouse, Great dinner last night with Donald Trump. No? Strong start to 2025, mga Lodi. Ayan na. Nakita nyo na, magkatabi na yung dalawa nating ninong. Diba? Ito si si Monopoly guy. Sino to? Chief Legal Officer pala ng Ripple to, mga Lodi. Over 35 years of legal experience with expertise in regulatory affairs and complex illegal. Di ba? So, malupit to, mga Lodi. Hindi nyo pa ba nakikita, mga idol, kung ano mangyayari sa XRP? Ito na, ngayong 2025. Kaka-meeting lang nila kanina. Ako nag-picture niyan. Di ba? Malupit. So nakaturo siya. May alam niyo yung mga ekspertong mga detective sa mga content creator, binibigyan nila ng ng kahulugan yung mga ganitong picture eh. 'Di ba? Uy, nakaturo siya dun sa dali sa Trump. Okay, naka-okay si Trump, ibig sabihin okay sa kanya yung XRP. Yung mga ganun eh. Kasi ito naman, parang kinonfirm ng Ripple President Monica Long expects to see their new stablecoin RLUSD on more platforms imminently and say we will see an XRP ETF soon, mga idol, no? So sinabi niya rito na very very soon magkakaroon po na tayo ng ETF. Alam niyo naman ang epekto ng ETF sa isang coin. At syempre, ito yung inintay ko rin na magkaroon ng RLUSD sa mga platform tulad ng ginagamit natin, BitGet. Kung sakaling bumili tayo ng wallet, sana may RLUSD doon. 'Di ba? So, ngayong week yun, mga lods, huwag niyo muna akong tanongin sa wallet. Magugulat na lang kayo, basta bibili ako. Pinaghandaan ko na yan, mga lodi. Promise. Gusto ko nang bumili. Maski ako na-excite na. Hindi lang ako makaalis ngayon kasi syempre may pasok yung mga bata, may pasok si boss. Everyday kami nag-aasikaso. So, weekend lang namin talaga kayang umalis na para bumili, mga idol. At ayoko namang bumili online, no? Yung di-deliver. Mas gusto ko yung andun ako nung bibilin yung yung unit natin ng wallet, no? Ganun. Tas ito naman, ito tulad nito. Dito lumabas yung mga detective ng mga online content creator. Sabi dito ni David Schwartz, mga lodi, isa sa mga CTO ng Ripple, kilala nyo na yan, this is genius. Make sure you get both parts, sabi dito, no? So, dahil lang itsura ngayon ng XRP is parang Hadouken. Parang forward, down, forward. Hindi, tama. Hindi, down, forward kasi yung Hadouken eh, mga lodi, di ba? Hadouken. Pero kung Shoryuken yung sinabi niya, mas gusto ko yung Shoryuken kasi pataas yun eh. Di ba? Shoryuken. Kaya lang, Hadouken yung sinabi dito, mga idol, no? So, dito, sabi dito, ito daw yung pwedeng maging itsura ng chart, no? Magda-drop, maggaganyan, down, forward, and then forward, and then ito yung parang sinasabi nilang araw na lilipad eh. Boom! Tapos sinisip nila, it's either abot daw ng $130 or $676. Pwede rin $344 yung exit mo. Ang kulit na mga detectives sa nating mga XRP community. So ayan may mga marami sila, ayan diba, ginuhitan nila ayan na may mga na sila may mga opinion na sila dyan, mga idol. Habukin nga nakalagay dito. Ito naman. Ito na yun, Hadouken, no? Alam nyo ba kung ano to, mga idol? This is XRP.
mga lodi, no? Pero eto, Tesla to, mga lodi. 7 years na naging ganito lang yung Tesla, and then nag-pump siya ng 340 hanggang ano to, $400 to eh. Hanggang $400 yung Tesla. Tingnan nyo yung kamukha, di ba? Kamukha nyo yung XRP. So 7 years din to ng XRP, mga idol. 7 years din. So ayun ang sinasabi nila na pwede bang mangyari na umabot, no? O umabot din tayo ng kasi dito from $13 eh. 'Di ba yung Tesla from 9 tama ba? O 13 o basta mga ganun dollars to $400, 'di ba? So XRP naman aabot din ba tayo ng mga ganun from $2 o $2 to $400? Sa tingin ko hindi, kasi sa tingin ko mas mataas dun. Mas mataas tayo dun, mga idol, no? Kasi global tayo eh. Cross-border tayo eh. So, ayun lang sa akin yan, mga lods, no? Parehas na parehas daw, inaasahan nila magpapump yung XRP. And then, eto na. Labas na tayo sa crypto. Grabe yung nilabas ng Nvidia, mga lodi, no? Yung RTX nila, 5090. Putik na presyo, 100,000 pesos isa. Pinanood ko kagabi, kahapon, pagkatapos ko mag-upload. Grabe. Yung umabot na nga. Yung pinakamahal nila to na video card data to, di ba? So, 5090, umabot ng 100,000. Pero meron silang mga mas mura. Yung family to black, basta. Ayun yung hawak niya, oh. So, merong 100,000 pesos, merong ang pinakamura nila nasa 30,000, basta ganun. 35 to 39 ata, 1,000 pesos na isang video card. Grabe na yan. Etong 5090 na to, puta, sobrang reality na yan, mga lodi. Realidad na yan. Maganda yan, maganda rin yung ano mo, maganda rin yung surroundings mo ng sa PC mo. 'Di ba? May mga nagbabibrate kang something. Ang sarap maglaro ng ano diyan, yung mga karera na magaganda yung graphics, putya ragis yan. Hindi ka nalalabas ng bahay niyan. Kasi ito balitang ano naman tayo, local. Puta na, ano ko lang to, sorry guys. Napamura tuloy ako. Nakita ko lang to nung kaninang umaga pagkagising ko eh. Alam nyo mga lodi, totoo to. Philippines is hosting an Afghanistan refugees. Tatanggap tayo ng refugees, mga lodi. 300 just came in sa Philippines, mga idol, no? Nagdatingan na yung mga refugee dito. Alam niyo naman yung mga balita sa yung mga refugee sa London, di ba? Yung mga nanggugulo doon, mga lodi. Pero ito kasi mga Afghan to. This agreement was between Marcos and Biden administration. You think Donald Trump will accept them and give them entry to United States? I heard total 3,000 coming. Kasi ganito yung sinabi ni Biden kay Bongbong, na naniwala naman si Bongbong. Mga idol, no? Sabi ni Biden, dyan muna yung 300 natin na Afghan hanggat hindi sila nagkakaroon ng US visa. Mga lods, no? Ganon. Dyan muna sila. Sakit lang yan. Magkakaroon din ng US visa yan. 300 muna, pero 3,000 yan eh. Parating na yung iba. Puta. Pag umupo si Trump, mga lodi, tablado tong mga to. Kasi ayun nga yung pinaka ni Trump, pinaka-goal niya eh. 'Di ba? Tanggalin yung mga yung mga kabalitaan na nga sa Pilipinas, 'di ba? Kung TNT ka, umalis ka na sa US. 'Di ba? Kasi hindi ka makaka doon. Mas magandang umalis ka na ngayon dahil pag nagka-record ka doon, na-deport ka, hindi ka na makakabalik. So mas maganda umalis ka na ngayon, umuwi ka na ng Pilipinas para pwede ka pang bumalik sa mga susunod pag wala na siguro si Trump. 'Di ba? O kung gusto mong pang bumalik doon. Pero kung TNT ka niya nahuli, hindi ka na makakabalik, 'di ba? So kung undocumented ka, uwi ka na muna para hindi masira yung record mo, parang ganoon. So etong mga lodi, andito na sa Pilipinas yung 300, mga idol, no? 300. So 3,000 daw 'yan, mga lods. 'Di ba? Tapos ang sabi naman ni Biden, gagawin namin mga US citizen 'yan. Paalis na 'yan, naniwala ka diyan. Tsaka wala na to, autopilot na lang to si Biden, mga idol. Wala nang di nakapag ng normal yan. Inang buong patay tayo dito, mga idol. Ako,
Bagay, binoto nyo kasi so, sabi nga nila, pag binoto mo, deserve mo eh. No? Kaya lang, hindi ko deserve to kasi hindi ko naman siya binoto eh. Mga idol eh, 30 pesos isang kamatis eh. Sabi nga, kala ko ba 20 pesos isang kilo ng bigas? Puta ngayon, 30 pesos na isang kamatis oh. Ano ba? Ano yung nangyari? Okay, puro ayuda na lang para umismal yung mahihirap pa. Uy, nagagalit na yung mga tao, bigyan nyo ayuda. Ay, magagalit yan, bigyan nyo ayuda. Ang Pilipinas talaga, ano ba nangyari sa atin? Kaya mas maganda, pilitin natin kumawala, huwag tayong umasa sa gobyerno, mga lods. Ayun yung sa akin lang yun ha. No, although, government employee pala si boss. Yun siya. Basta ako, hindi ako. Mga lods, no? Grabe. Ano masabi nyo dito, mga idol? Masaya ba kayo dito? Payag ba kayo dito? Dapat pag ganito, botohan din, no? Kasi hindi naman sila yung nagsisuffer, yung mga tao sa paligid, eh. Dapat boboto kung, kunyari, ikaw, taga dito ka, napag-desisyon na nila na, ay, magtambak tayo kumuha tayo ng refugee, sige, ampunin natin yan, dito muna sila. Siyempre, sila ba makikisama doon sa araw-araw? Wala sila wala naman sila, mayayaman yan, bawal ibang tao sa lugar nila, tas sa inyo itatambak, ikaw yung, kumbaga kayo yung makikisama doon sa mga tao na yun. Di ba? Dapat botohan yun, di ba? Botohan kung papayag kayo, o kaya botohan kung kanina mapupunta itong mga satoy na to. Kayo to, diyan kayo, guys. Ako sa iwain ko dadalhin yung mga yun. Naku, bahala kayo dyan. Ako, mga idol hindi naman sa ewan ko. Okay. na ako dito sa Pilipinas. Ang lala na ng Pilipinas, mga lodi, promise. Promise, mga idol, yung corruption. Ay, ewan ko. Kaya hindi ko binabalita kasi once na nagbalita ako ng mga ganito, mapapamura lang ako na mapapamura eh. Kaya nakita ko lang to at gusto kong i-share sa inyo kung comment nyo kung anong gusto nyo dito sa mga mangyayari dito sa mga to, mga lods, no? So, ayun yung ating mga news ngayon. Sana enjoy nyo. Na-enjoy nyo, ha? So, hindi. Magbabasa pa tayo ng comment, syempre. Hala ako, tapos na eh. So, ito na. Nakakainis naman yung balita na yun. Shoutout sa mga nag-like at nag-comment sa ating video, mga lods. Love na love ko kayo. So, nagtataka kayo, nilalike ko yan. Nilalike ko talaga yan, pero hindi ko binabasa. Ganyan lang. Binabasa ko yan pag ito na, yung ating yung portion na natin ito na shoutout at basa ng mga comment na tayo, portion. Di ba? So, shoutout kay Cesa Riam Bintusa. Puta mo, ano ka ba? Nagagamot ka ba? Bintusa. Ayan shoutout sa iyo. Si Lorna Cabello, shoutout sa iyo, idol. Ano kaya ang mararating ng 7K na XRP? Nanggaling lang po lahat sa airdrop ni Zoom wallet. O yun, 7K. Ang laki na niyan, idol. Ako nga, wala pang ganyan yung hawak ko XRP. 7K pieces na XRP o 7,000 pesos na halaga ng XRP. Yeah? Kung 7K pieces yan, putsaragis, ang laki na niyan, idol. Paldo ka na niyan sa 2025. Pwede ka nang bumili ng barangay. Shoutout sa'yo. Si Lover Boss, ayan, shoutout sa'yo, no? Pag narinig ko na talaga tong mapapasmile ka na lang kasi sure ako may good news na naman for XRP. Ayan, si Lover Boss, shoutout sa'yo. Lots, dapat benta ni Michael Saylor yung BTC niya bago siya mamatay. Baba pa presyo. May opportunity tayo makabili sa baba. Pwede, no? Hindi, depende na sa kanya yun. Siguro, may kausap na yun na nakaka-access sa niya. Halimbawa, abogado niya, ganyan. Sabihin niya na, pag namatay ako burn mo lahat ng XRP ko. Kasi syempre, yung mga abogado, merong mga yan eh. May mga rules yan, mga lods. Hindi masisilaw yan. Sana hindi masilaw. No, if ever lang, hula ko lang yun. Si Junel Nael, shoutout dyan, everyday yan. In Gios We Trust. Hindi, idol, no? Hindi pa rin nagbabago yung aking. Siguro, hindi, kasi sabi ko nga, sa bare months ng 2025, doon na ako mag-i-start, no?
doon na ako mag-i-start makiramdam kung magbebenta na ba ako o hindi pa. Pero doon pa, malayo-layo pa yun, idol. Julius Philip Montebon, shoutout sa'yo. Kenzo, solid yan, XRP, maniwala kayo or hindi, mag-bullish yan. O, yan. Si Michael Saylor, ang Gold Roger ng Bitcoin. Sasabihin niya bago mamatay, if you want my seed praise, I hid it in one place. One piece. Yung yung Marines, no? Ang dami yung naiisip mga idol malupit kayo 2 taon ng bull run natin yan, Lord. Sobrang daming ETF mangyayari next year at adoption, no? Sana nga 2 taon, pwede naman yun mga Lods Di ba Makati sa ilong yung mani, Kuya Jeb? Nakaka-hatching. Hindi, yung mani na kinain ko kahapon, hubad. Maning hubad yun, yung walang balat. Mahilig ako sa ganun sa mani na hubad. Although okay din naman yung adobong mani, kaya lang umiipit sa ipin yung balat nun kaya ayoko nun Gusto ko yung hubad na mani. Ayan, maputi. Sabi sa inyo, wag nyo palagpasin XDC. Lakas niya yun ng pump kasi naiwan niya yung last bull run. Maximum price this bull run. Ayan, may mga price prediction na si Idol. Boss Jeb, malapit ka lang ba sa Manila? Mahilig ka din para sa MMM. MMM? Coach kasi ako ng boxing, yung Sandbag TV. Ako yon, minsan gym tayo, turuan kita mag-boxing. Ano ka ba? Lagi ako nagba-boxing, Idol. Ako kaya nag-invento ng gloves. Hindi. Sandbag TV, mamaya search natin yan. Hindi, meron akong dito sa bahay. Punching bag, tsaka meron din akong gloves. Pag nagka-cardio ko, ayun lang yung ginagawa ko. Lalo na pag may laban ng UFC, ipi-play ko lang yung manonood ako ng UFC habang nagpa-punching bag ako. Yun, tagak-takang pawis natin yun, boy. Amoy amoy alimuong. Pagtapos. Yan, so, yun pala si Idol coach pala si Idol Shoutout si Idol Bakit kid niyang ibibenta dapat one testicle na mas mahal yun? Alam niyo, etong 27 na to, mga Lodi, na pag yung testicle mo, yung betlog mo, hindi yan dinodonate. Babayaran ka ng 27,000 kapag nadisgrasya ka. Tapos kunyari, nasa pabrika ka, nasa company ka, nadisgrasya ka, nawala yung betlog mo. Doon ka babayaran yan. Pero yung binibenta, medyo illegal ata yun, mga Lodi, at di ko alam, hindi ako sure dun. Pero kung anuhin natin, bayad kapag nadisgrasya ka. XRP, tagos na kabilang globo pa, bullish na bullish talaga ako sa XRP. Ang gagawin lang natin ay hintayin ang milyones natin this bear month. So, ayan, sabi ni Rasta Pelas. Mukhang catalyst talaga inauguration Trump, no, boss? Either sell off or lipad talaga. No, ayun, doon natin iisipin yan. No? Tayo nga kahapon, iniisip natin, mababasag na to pero hindi nangyari, di ba? Hindi nangyari, nauntog si XRP. Ayan, nauntog siya. Pak. Pero hindi siya katulad nung laki ng bagsak ng Bitcoin. Medyo ngayon nakaka-recover na siya ulit. Diba? Tol, napatawag mo ang Robin Padilla ng Bulacan. Yung mga bagong tuloy na ibenta na nila mga nangangamatis dahil sa mahal ng kamatis ngayon. Robin Padilla ng Bulacan, ikaw ba yun? Alam niyo po, ba't bagong tuli ka ba, Idol? Bagay. Hindi, wala pang bakasyon alam niyo, swerte ng mga bata ngayon, no? Dati, kasi kakapatuli lang ni Kuya, yung panganay ko na nakaraan Kasi ang tuli sa amin, sa pamilya lang namin, pag graduate mo ng grade 6, pag bakasyon ng bago ka mag-high school, 'di ba, bakasyon, doon ang tuli sa amin. Kumbaga na namin 'yun sa amin Laging ganoon. So si Kuya, nung first year siya ngayon, so nakaraang bakasyon, nagpatuli siya. Ayun. Tinamahan ko siya. Pero ang na lang ang bilis na lang Tsaka ang boring ng tuli ngayon, mag-isa ka lang. Dati pag nituli kayo, madami kayo. May mga kanya-kanya kayong dalang dahon ng bayabas Ngunguyain mo yun, tapos pagkatapos mo nguyain, abang tinutuli ka, nguya-nguya mo yun, di ba?
Tapos mong ngayon yun, tatapal sa ano mo yun. Tatapal sa at bagong tuli mo yun. Di ba? So, ayun. Grabe. Swerte na ngayon, tas hindi na masakit. Masakit na lang pag nawala anesthesia. Pero dati, wala sa atin, mandirigma yun. Alam niyo yung ginagawa ko nun dati, pag bagong tuli ako, naglalagay ako ng kutsara sa freezer. Lalagay ko yung kutsara sa freezer namin. Kasi pag umaga, di ba, tumitigas yung tutoy. Di ba? Pag tumitigas yung kukunin ko yung kutsara, tas yung kutsara ipapatong ko dun sa ulo ng ano ko. Sa ulo ng bagong tuli. Para lumambot siya. Kasi pag nalamigan yung lalambot. Ganun ginagawa ko. No? Kasi kapag tumigas, ang sakit eh. So, ang gagawin ko nun, kukunin ko yung kutsara sa freezer, tapos ipapatong ko dun sa ulo. Ang kulit mo, matigas ka ha. Tapos pag pinatong ko dun, toink, kukuluntoy na siya. Oh, ito, natutunan naman kayo ha. Natutunan naman kay Jeblo ha. Ayan, si Ghost, na-miss niya na raw yung money, oh. Magkano lang yung money, eh. Magkano lang yung money, idol, may makukuha yun sa plaza. Mura lang. Oy, wag, joke lang yun. Si Ghost. Bigotilyong Clown, paano po set sa presyo ng BitGet, boss? Panoorin mo yung ano ko, idol. Yung video nating mga nakaraan. Sa YouTube, marami ng tutorial ng trading, lalo na sa BitGet. No? Nadali lang yan, mga Lodi, no? Kung gusto mo talagang matutunan yan, aralin mo mabuti. At ikaw mismo mag-search. Maraming tutorial niyan. May matututunan ka pa. Yung BTC Reserve, hindi kayang gawin yan ng 1 year. Baka sa 3rd year ni Trump. Hindi naman kasi yan priority ni Trump. O, sabi ni Justin Mark, no? Pwede naman, idol. XRP, XLM, XDC, Doge, SHIB. These are solid coins, no? Ayun, sabi, no? Ayun, parang wala kang binanggit dun, coins lang, Pwede nang pambayad yung kamati sa P2P. Mahal, no? Buti pa sa ibang bansa, nag-Bitcoin reserve ang pamahalaan nila. Samantalang dito sa atin, Ultimo Crypto Wallet, tinatanggal ng license. Wala kang kwenta dito, Ilang beses ko na sinasabi yun, Batip talaga. Kaya hindi na ako nanonood ng balita, mga idol. Kasi yung mga, pagdating sa politika, yung mga news, bias na yan, mga lods. Mga bayaran, mga binayaran na yan. Pero yung mga news na may nagbarilan sa ganito, may nasagasaan sa ganyan, normal na yun, totoo yun. Kasi may normal na balita yun, Pero pag nagbalita sila ng mga tungkol na sa mga politiko, na may ganito si ganyan, may ganito si ganyan, wala na yun. Ano na yun, propaganda na yun, mga lods. Kaya Jeblo, tagal ko na nanonood sa'yo, ngayon lang ako nag-comment, dami ko natutunan. Si Ijonggi, shoutout sa'yo, idol. Nood lang tayo. Subscribe sa mga wala, hindi pa nakasubscribe, Boss, isa lang ang napansin ko. Ang swerte-swerte mo. Mas swerte din sa akin yun, kaya maingay. No? Swerte din yun, mga lord. Hindi. Oo naman, syempre naman. Kaya nga, kapakasalan mo ba yung kaaway mo? Syempre, dapat yung tropa mo din. Yung baga, hindi ko kasi, si boss, hindi ko kasi tinuturing na yung talagang, ang turing ko kasi kay boss talagang best friend, ganun, tropa, ganun. Kaya pag nag-uusap kami, ganyan, biruan, ganun lang. Hindi nagkakasawaan. Kasi kapag yung mahalan na sobrang mahalan, ewan ko lang yung iba kasi, di ba, parang na-fall out of love pero kami kasi, bigayan lang. Ganun lang, bigayan. Unawaan lang. Ayun pa ang sikreto nun, unawaan. Tsaka dapat, wala kayong secret kahit seed praise alam. Kahit seed praise alam. No, ayan. Dalawa rin naman kayo gagastos niyan Tsaka hindi naman ako bata, mga lodi. Hindi naman ako yung bata na mag-ano pa di ba? Alam nyo na yun, hindi na ako magaganon, mga lods. Tanda na ako Iba yung trip ko May hindi ako masaya sa ganun. May iba akong trip, mga lods. No? Gusto ko mag-travel, bumili ng para sa mga parents ko, ganun. No, hindi ako mahilig sa mga babae. Ano ba yan? Mama, madulas ako dito. Asko,
Yung BitGet, sure ka ba okay yan? Di ba bigla maglalaho yan one day? Alam mo, idol, kung maglalaho naman to one day, hindi naman to parang bula na puputok na, wala na. Uy, asan na yung BitGet namin? Walang ganun, mga lods, no? Hindi pa siya regulated sa Pilipinas, pero nakita nyo naman, nagagamit natin siya kung kailan natin gusto. So, kung papansinin sila ng SEC, magkukomply naman sila, no? Kumbaga, tinanong sila, ano ba, ganyan-ganyan, gusto nyo ba di kakausapin din lang yung SEC. Willing naman yan, mga lodi, kasi dahil partner ako ng BitGet, may mga info rin tayo na gano'n, na tinanong ko din yun sabi ko, paano to boss, pag ganito nangyari? Sabi naman nila, willing naman daw mag-comply yung BitGet pag kinausap sila ng SEC, no? At kung sakaling hindi magkasundo, hindi naman mawawala ng isang pitik na bulayan. Magkakaroon yan ng timeline. Halimbawa, mawawala kami sa loob ng 3 months, so lipat nyo na yung mga asset nyo sa ibang wallet o sa ibang crypto exchange, ganun. Hindi yun yung biglang bula na mawawala, di ba? Walang ganun, idol. Tuloy-tuloy mo lang yung diet mo, idol, para mahaba-haba pa rin. Okay. Ngayon, na lang ako, wala na akong rice. Di ba nung nakaraan, nag-fasting ako 3 days. Napnirap ako nun Tapos, biglang nagpasko at bagong taon. Tangina, balik yung ko nawala yung pinasting ko So, ngayon, no rice diet naman tayo, mga lods. Kanina nagluto ako ng chicken curry. Tama. Chicken curry, atay ng manok, tsaka mahalo-halo yun Mixed emotions yung curry ko So, nagpapapak lang ako, wala akong kanin, ganun lang. Kung nakapalo kayo sa Facebook ko, may kita niyo yung mga post ko na yun. Ayan. Si Ronwell, ayan, shoutout sa'yo. Sa nakikita ko, lipad na naman si XRP. Ayan, si Dance. Si Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Dead Poop. Lods, okay lang ba sa G-Crypto? Nag-start na ako mag-invest. New subscriber here. Pwede naman sa G-Crypto, idol. No problem dyan. No? Pwede rin yan, idol. Yan, tama-tama, boss. Kahit maliit lang ang TP, basta meron. Yes, no? Sa dami kong trade na natalo at nanalo, marami na tayong lesson learned na natanggap dyan, mga lods, no? Sa akin, lods, 10K ko, umabot ng 110,000. Wow, kaso bumaba ngayon 80K. Sa XRP daw siya, XM, sa XM daw siya. Hindi ko alam yung XM, idol yan. Okay din, yan, XM dyan, Trade Boss Forex. Sino si Sir Biabano? Hindi ako nagpo-Forex, idol, rekta na ako crypto Nangyari sa akin yun, idol, na-scam ako, profit na, naging lesson learned pa, putik na scammer yan. Si Jeffrey, ingat lagi. Si Jasmine, may Jasmine din ako alam, yung Jasmine, isa din yan, mga lods, no? Ang layo pa niyan. 100 pa ata yun. Ilan pa ba percent yung drop niyan? 90% din ata to. Kita niya, no? 99.3. Di ba? So, ang pinaka-max niya ata is tingnan mo, parang dead coin na to Dead coin na ata to mga lods Buhay pa ba yung Jasmine? Yung huling tibok niya dito pa Huling tibok, tas gumanon pa siya dito, umubo. Tas so, hindi ko alam kung wala kasi akong Jasmine, mga idol No, kasi kung sa akin lang opinion ko lang to pwede kayong magalit, comment nyo lang yung galit nyo. Kasi kung mag-i-invest ako dito, parang sobrang risky na nitong coin na to So, high risk, high reward talaga to. So, kumbaga, sobrang high risk na nito, pero pag umangat to, di ba? High reward ka din. Kung ako kasi, hindi ko na dito ilalagay. Ilalagay ko na sa medyo low risk na. No, low risk, low reward, okay, low risk, high reward. Yan, nakikita ko kasi ngayon na low risk na high reward. Yung mga sinabi ko kanina, yung Algo, kasi nga syempre maganda yung project nun, malaki, solid din mga partner nun. Tapos ngayon, ang baba pa rin nila. So, kung papapiliin ako, doon na lang ako kaysa dito. Parang ganun lang pero trip nyo yun Kasi kung sakaling mag-pump yan, di ba? Panalo rin kayo kasi syempre high risk, high reward din yan, mga lodi, once in a lifetime. Diba? XRP sure bull yan.
$3 sa inauguration ni Trump. $3, andyan na yan eh. Inevitable na yung $3 na yan, mga lodi, kay Trump. Ay, kay Trump, kay XRP. Siya pala, magiging hero ng Bitcoin holder kung ganun. Gagawin niya na isama niya sa hukay. Oh. Boss, kapatid mo ba si Diablo? Hindi. Ano lang, kalugar ko lang yun. meron taga dito sa amin, Diablo, pangalan. Ako, Diablo eh. Si Random Trip. Yung Only Popcorn. Yung Diablo, hindi ko naman pangalan yun dati. Jeb lang ako, Jeb. Kaya lang, binansagan lang akong Diablo kapag lasing ako. Eh, kakaroon ako ng split personality. Nagiging Diablo daw ako. So, ayun. Load sa crypto. Ako nag-hold ng H-bar. Sa G-Crypto pala. At XRP Dogecoins lang ba? Okay lang yan. Kung dyan ka may access pagdating sa crypto. Yun, tama. Pag natapatan ni XRP price ni BTC Loads, maaalala mo yung mga XRP na nilabas mo, pambayad ng kuryente. Hindi na, idol. Kumbaga kasi, kung hindi ko naman binayaran yung kuryente, hindi rin ako makakaipon ng iba pang XRP. Kasi wala kaming kuryente. Hindi ako makakapag-upload ng video. Kasi wala kaming kuryente, naputulan na kami. So, hindi rin yun. Okay lang din yun. Masaya ka rin doon dahil mo na yun eh. Kasama na sa sa plano yun eh. XRP pa din sa 2026 pero paglabas ng era ng mga gaming token, paldo mga nasa Ronin network na players. I don't know about paldo, about Ronin sa Goodcoin. Ayan yung PHPC. Alam nyo kung ba't hindi ako masyado nag-iipon ng Ronin ngayon? Although, isa rin yan sa mga gusto kong ipo. Unti lang Ronin ko eh. Alam nyo kung bakit? Kasi ang dami kong aksi. Mga idol ngayon, kung sakaling magtaas ang presyo ng XRP, ng AXS, ng RON coins, ng SLP, ibig sabihin magtataas din yung presyo ng Axie Infinity. So, doon na ako babawi. Bibenta ko na yung mga Axie ko. Meron akong 64 na Axie. Mga idol eh, di ba? Ilan lang ginagamit ko doon. Pwede ko nang ibenta yun eh. Ngayon, syempre, kung gusto nila maglaro sa Ronin Network, kailangan nila ng Axie. O, di ba? So, magiging in demand din yung mga Axie nun. So, magmamahal yung mga Axie. So, yun yung ibebenta ko. So, kumbaga, ang invest ko, hindi coins. Kumbaga, ang invest ko, Axie. So, kung magmamahal naman yung mga coins ng nasa Ronin Network, magmamahal din yung Axie. So, benta na rin natin yun. Di ba? Ganun lang yun. Mga idol. Si Boy Supra, idol, hindi ko wala kasi akong alam masyado sa Supra eh. Si Mikop, shoutout sa'yo, tsaka si Jestoni. John Christopher, bullish na kamatis. Everyone will get liquidated, sabi ni Idol, si Nico po. Johnny, shoutout sa'yo. Si Chill, tinalo mo pa yung mga matatagal at veterano na sa crypto. Tinalo ko pa daw. Bakit naman? Mostly sa kanila, nasa kalahati na ang bull run. Sa'yo, wala pa. Sabay pa ni emoji. So, tinatawanan mo ba ako? Yung sinyalis mo ng bull run, nagtatanong na mga kapitbahay. Wahahaha. May balita. Magbalita ka na lang po about sa mga crypto. Okay pa. Halatang audience lang to eh. Isa ka bang Crips? Kumbaga sa ML, Crips eh. May basihan naman siya ng sinasabi niya, yung chart. Choice mo naman yun kung may niwala ka. Tama. No, ito naman. Kawawa kasi yung baguhan na hype. Uy, kinakawawa ko ba yung mga baguhan? Malis, kawawa pala kayo sa akin eh. Ito na naman yung panggap superhero. Ito yung mga ugali ng Pinoy yan eh. Yung magko-comment siya kumbaga nagki-care siya sa mga tao para gumanda yung, to feel better, kumbaga. Para gumanda yung pakiramdam niyo. Uy, nag-comment ako ng maganda dun nag-care ako sa mga tao. Ayan. Yung pang-hype kasi niya, sige, yung pang-hype niya, pang-long term eh. Mamaya, maipit yung mga iba. Maabutan ng bear market. Umaasa ng taas ng sobra kasi nga wala pang bull run, sabi niya.
tataas pa naman talaga yung market, oh. Ikaw nga, naniniwala kang tataas eh. Pero dun tayo sa mga katotohanan. Oh, eh pala katotohanan sa'yo, eh iba yung katotohanan sa akin eh. Ba't may pipilit yung katotohanan mo sa katotohanan ko? Parehas ba tayo ng katotohanan? Ha? O, di ba? Naging ano ka na agad nun? Ano ka nun? Bida-bida. Para desisyon ka, ha? Alam mo yung katotohanan ko? May nababasa nga ako sa comment na ipit dahil sa pang-hype na niya. Tinatawanan lang niya. Sino? Sino naipit? Ha? Kung yung mga naipit, mga idol, ha? Ba't ano ba yung mga sinasabi ko? Di ba? Ano ba yung mga sinasabi ko? Sinasabi ko bang... Ibig sabihin, pag naipit ka, hindi ko kasalanan yun. Ha? Hindi ko kasalanan yun. Kahit na matalo ka, hindi ko kasalanan. Kahit nga manalo ka eh. Kahit nga pumaldo ka, hindi ko kasalanan yun eh. Kasalanan mo pa rin yun. Di ba? Kasi ikaw ang nagdidesisyon sa sarili mo, hindi ako. Ba't nyo isisisi yung mga desisyon nyo sa buhay sa mga pinapanood nyo? Gaano ka ka-chups? Gaano ka kasutoy para ano... para isisi mo sa mga pinapanood mo yung mga decision mo sa buhay. Ganun ka ba kahina? Wala ko binoto mo kung sino. Alam ko na agad. Ayan. Ayan, sabi nga ni Kislin, paulit-ulit sinasabi, libre mag-research. Lahat din ang sinasabi niya, hindi naman galing lang sa kanya. Saka may basis siya sa... Kaya nga, di ba binabasa ko naman yung mga binasabi ko dito? Inimbento ko ba lahat yan? Alam nyo, salamat dito kay Chris Cilindro. Yan. Alam nyo, sa mga ganitong tao, halatang ano yan, halatang bago lang or hindi nila alam yung pinasukan nila. Mga lodi, naiintindihan ko yan. Actually, naawa nga ako sa kanila. So, sorry naawa ako sa'yo, chill. Ganyan ka mag-isip. Pasensya ka na. Good luck na lang sa buhay mo. Okay lang yan. Tsaka hindi mo kailangang ikumpara yung isang content creator sa isang content creator. Kasi bukod sa magkaiba sila ng diskarte sa pag-news, magkaiba sila ng puhunan. Magkaiba sila ng diskarte. Parang gano'n. Kunyari ako, ganito yung asset ko, pang long term ako. Pang long term ako siya, yung isang content creator, ano siya, kumbaga, day-to-day trader siya. O kaya mabilisan lang siya mag-trade, mabilisan lang siya. Magkaiba kami. 'Di ba? So hindi mo ako pwedeng ikumpara doon. 'Di ba? So yung pag-iisip mo, wala, okay lang 'yan. Alam mo kung may aapiran sana kita kung may palad ka sa face eh. Ha? Diyan ka na lang, idol ha. Chill ka lang diyan, chill. Ito si chill ka lang. Nod ka lang. Okay lang 'yan, nagko-comment ka, shoutout pa rin sa'yo. Mahal kita, huwag ka mag-alala. Okay? Ayan. Basta, kanya-kanyang research yan. Iba-ibang diskarte yung mga content creator. Alam nyo, nagtataka nga ako ito. Hindi naman sa ano. Pero hindi ko na dapat sasabihin ito. Alam kasi na ano, okay. Pero, maraming mga content creator na matatagal na. Mas matagal pa sa akin. Diba? Sabi nga nito ni Idol, mas matagal na eh. So, mas matagal pa sa akin. Pero iba yung focus nila pag nagko-content sila. No? Ang focus nila pag nagko-content sila is... Huwag na nga, ayaw sabihin. Baka maano ako eh. Huwag na, hindi ko na sasabihin mga idol, no? Baka sabihin, sinisiraan ko pa sila, huwag na lang. Okay na yan. Kung saan kayo masaya, doon na lang panoorin nyo. Si Dance. Boss Jeb. O yan, si Dance. Ramdown videos. Makikita nyo pag pinapanood nyo sila mga lods, kung ano yung focus nila. Kung ano yung inuulit-ulit nila sa video na gawin nyo. Yun. Na gawin nyo, kumuha kayo ng ganito, yung mga ganyan, no, ganun, no? Ako, binabasa ko lang yung mga news, tas nag-opinion ako. Which is na alam nyo naman, di ba? Pati yung mga coins ko nga na hawak, alam nyo eh. Sila, alam nyo ba yung mga hawak nila? Kung ilan yung mga hawak nilang coins? Mamaya, wala namang hawak yung mga yun eh. Although sa tingin ko meron naman, di ba? Pero kasi, more on, ano na sa kanila eh, work, trabaho na nila yun eh. Mga loads eh, no? So, nasa inyo yun. Bahala kayo, mga idol. Matatanda na kayo eh. Marunong na nga kayo mag-YouTube eh. Ibig sabihin, kaya nyo na mag-desisyon sa sarili nyo. So, huwag nyo iasa yung desisyon nyo sa mga napapanood yung tao. Ganun lang yun. Diba? Konyat. Sarap mong ano eh. Ay, ito, sabi dito. Anong mani ba kinain mo? Yun na nga, sinabi ko na, hubad. If you follow, oy, patay tayo dyan.
Seeking advice sa mga matagal na nagki-crypto, blessing pa din sa atin dahil walang regulation dito sa Pinas. So, ayan. Maraming mapapanood mga Lodi. No? Kung saan kayo natutuwa, kung saan kayo komportableng panoorin, may sa tingin nyo, may natututunan kayo, di doon kayo. Kung sa tingin nyo, wala kayong natututunan sa akin dahil tawa lang ako ng tawa, di huwag nyo ako panoorin. Wala namang di naman kayo gumising para may magsasabi sa inyo, oy, panoorin mo si Jeblo ngayon, Makotongan kita pag di mo pinanood. Walang ganun, di ba? Oh. Si Clavi, shoutout sa'yo. Mabuti nang mababa na profit kaysa lesson learned pa. Ayan, tama. Gawa siya ng secret sanctuary kung saan malaparaiso ang dating. O itago niya yung cold wallet niya sa isang secret location tapos mag-iwan na lang siya ng isang clue. Ang dami maghahanap nun. Mga idol, pag nangyari yun. Tsaka kung sakaling matagpuan man yun, hindi na natin malalaman. Tsaka kung sakaling gawin niya yun, tago niya yung crypto niya, ang unang-unang maghahanap doon, gobyerno. Mga dumadami na ulit masyado yung naglalaro sa Classic. Oo nga, napansin ko nga. Kaya lang, ano pa rin nagta-time out pa rin nakakabwisit siguro mga 2 laro lang ako, 2 laro. Tapos magta-time out, di ka na makakalaro ulit, magtatagal maghang. Tapos i-close ko, tapos maya-maya, mga ilang minuto, meron na naman. So, balik-balik lang ako. Last day na ng season 11 sa Origin Idol, kamusta ranking? Tiger ata ako, Tiger 2. Sa Diet Idol, 1 cup of rice lang kainin. Tapos kapag ulan, hindi na ako nag-rice Idol. Galit na ako sa rice ngayon. Tinakwil ko na siya. Si Raid. Ito, ayan, tingnan nyo. Meron tayong mga idol na nagbibigay sila ng mga TA nila, ay mga prediction nila. Kung 300k USD na kaya si BTC, how much yung XRP natin? So, sabi nga ni Brad Garlinghouse, hindi mo pwedeng hulaan kung magkano yung kung hanggang saan lang siya dahil pwede siyang umangat ng umangat, parang ganoon. Sa tingin ko, Lods, baka mga 2026 yung bull. Hindi, sa tingin ko naman, 2026 pa rin yan, mga Lods. Kaya lang, baka mga aabot tayo ng, aabot tayo ng 3rd quarter, ganun, o kaya 4th quarter bago magsimula yung bear. Pero hindi ko alam, Hindi ko alam, mga Lods. Ngayon lang sa akin. Kasi kung babase ka sa chart, sa history, 2026 dapat bear market na tayo. Siyempre, hindi mo na mahulaan kung anong buwan. Lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Na hindi mo mahulaan ng top at bottom. Pag hinulaan mo yun, sunog ka na. May hula ang The Simpsons na bako. Yan na nga. Napanood na namin, idol. Paano nga magbo-burn yung BTC niya kung unpredictable ang kamatayan? Anytime and any moment, pwede tayo mamatay. O nga, Ibig sabihin, kunyari, bigla siya inatake sa puso, paano niya i-burn yun? Di ba? Sandali! Yan, ako mo yung... Hala, namatay na siya. Hindi niya na na-burn. Ayan yan. Iwan na naman, as usual, iwan na naman ng Pinas. Mas okay na yan. Wag na sila makialam sa Bitcoin. Oo, mismo, video creator na nga nagsabi. Alam naman natin sa Pinas lahat ng korap mga politiko inuuna sarili nila. O yan. Back to $1 ang Bitcoin. Nakakaawa naman tong tao na to. Kung tao ka man. Huwag kayong mag-away dyan, Mayang gabi, boss. Okay pa ba gamitin ng Trust Wallet? Trust Wallet is good. Pre-custody wallet. It's a very bad idea to leave your crypto in a crypto exchange. Tama nga naman, mga Lods, no? So, ganun lang yun. Kaya nga bibili tayo ng cold wallet. Paano idol yung mga coins na nag-adapt din pag nataas ang Bitcoin? Ano kasi yan, mga Lods? Mother coin kasi natin ng Bitcoin, no? Lahat ng currency na hindi pumapasok sa ISO, complainant, lagot. O, ayan. So, malapit na yung XRP dyan, mga Lods. Boss Jeb, ano opinion mo sa video na to? Tangina, baka bold to, Hindi na natin. Tangina, silibayan to, Kalokohang crypto scam at Marvin Pabis umatras na sa debate. Napanood ko na ata to.
Pares walang ito si Libayan, mga lodi. Si Kabutas. Ano yan, limited lang yung alam niyan sa crypto, mga lods. Kahit na abogado pa yan. Sa akin lang no? Kasi may mga sinasabi siya na walang kakwenta-kwenta pag pinapanood ko siya Lalo na sa Axie Infinity. Yung tawan-tawa ako doon kung pwede ko lang mag-comment. Kaya lang, nakablock ako dyan Nagko-comment kasi ako dyan, binablock ako. Binlock yung account ko, kaya hindi na ako nakapag-comment sa kanya. So, ano yan mga lodi. Para sa akin bahala kayo kung gusto nyo panoorin. Pero pinapanood ko pa rin niya. Alam nyo, magaling, okay naman siya yung mga una. Kaya lang biglang nawala yung gilas niya nung hindi na batas yung pinag-uusapan niya. Puro na lang siya chismis, tas naninira na lang siya. Tas yung sa crypto, walang kakwenta-kwenta yung mga pinag-isabi niyan sa crypto, mga idol. Kaya walang kwenta yan. Bahala sa buhay niya. Kausapin niya si Meliap. Kailangan niyo ba si Meliap? Ha? Punta kayo dito. Ngayon, dali. Wait lang Kasi may nag-comment Ito. 2.0 ata si Melo Ayan. So, pag pumunta kayo dito kay Meliap, mga lodi, lahat ng mga video niyan, puro kay Libayan. Ayan, kay Libayan, puro sa mga bataan ni Libayan, kay Makagago. So, ayun yung mga binabanatan niya dyan, mga lodi. No, so, hindi... Yan, panoorin nyo lang. Tignan nyo kung sino yung sa tingin nyo okay. Pero kung sa inyo, mag-crypto na lang kayo. Huwag na kayo makigulo dyan. Pero entertaining kasi yan pag pinapanood ko sila. Mga lods, na-entertain tayo, mga lodi. Siyempre, galit ako doon kay Libayan kasi Chupol yun sa Axie Infinity dati pa Tawan-tawa ako doon mga lods Parang mapapamura ka na lang sa pinag-isabi niya. Ala, may alam ba to? Kapag ganun na lang manager pa ako nun dati. Hindi ako ba? Bahala kayo dyan. Pag patanong pag natanong na sa'yo, yung walang alam sa crypto yan si Lodi, bullrun na. Oo nga Alam nyo, simula nung 2021, nag-news na tayo sa Axie Infinity, sa crypto. Everyday, naghahanap tayo ng news sa crypto, tapos may ko-comment, wala kang alam sa crypto. Ang lupit Doon siya meron agad. Ay, nakaka-comment lang. Lala talaga ng Pinas Shoutout, boss! Si It's Pinas News. Shoutout, Jerry Benaventura. Shoutout sa'yo. Parang hindi daw kaya abutin ni XRP ang $100. Sobrang dami daw ng coins. Pwede boss umabot once yung utility. Alam nyo, mga lodi, pag yung market cap, importante yan sa mga Sa XRP parang hindi masyadong importante yung market cap kasi global siya Utility niya, cross-border, mga lodi. So, lahat gagamitin siya. At ang coins lang na bilang ng XRP is 100 billion. 100 billion. Imagine buong mundo gagamitin siya. Tapos ang mga transaction, billion, trillion. Sa tingin nyo sapat yung XRP na 'di ba? So nasa inyo yan, mga lods. So, malalaman, alam nyo lahat naman ng mga kumukontra. Lahat yan, kamot na lang yan pag nakita na nila yung price ng XRP, yung pinaka all-time high na abutin niya ngayong taon. 'Di ba? Yung mga kinoment nila na ganito, na ganyan, ay puta kaya pala, ay yan taas ng ganito, sayang, ay galing Jeblo. Ganoon na lang sila nun, mga lods. Pero kapag hindi bumaba, ay hindi tumaas, kumbaga nag-stick lang sa $5, $4, magko-comment ulit yan. Ang kulit mo $100 ka pa, na. Ganun lang naman yan Di ba? Ang importante, nag-profit ka. Sila nag-profit ba? Ganun lang yun Di ba mga idol? Profit lang yan. Kaya nga tayo nasa crypto dahil gusto natin mag-profit Kumbaga, umaasa ka lang na malaki yung profit mo. Ngayon, kung umabot yung bull run tapos hindi mo naabot yung pinaka gusto mong profit, imposibleng hindi ka profit. Yung profit ka pa rin, hindi mo lang naabot yung gusto mong profit. Di ba? Ganun lang yun. Ang importante, nag-profit.
Kainis na scam ako sa Bybit P2P. Nakalagay sa payment method GCash tas Maya. Ako kasi mga Lodi, hindi ko pa kasi ito na-experience eh. Sa Bitget kasi mabilis lang eh. Alam niyo sa Bitget mabilis lang kapag nung una nga si boss lang pinag-aano ko eh, pinag-P2P ko eh. Pero minsan kasi wala siya. So, pag ako nag-P2P, mabilis lang. Hindi ko lang, wala pang 1 minuto na pag-transact na kami. Hindi ko kasi alam dito sa Bybit mga idol eh. Kaya ngayon nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi nyo ako pwedeng tanungin sa mga bagay na hindi ko alam. Kasi yan, yung Bybit, Bitget tayo. So, hindi ko masasagot. Kung sakaling Bitget yan, pwede ko pang i-consulta kay boss yan. Mga boss, lapag naman kayo ng mga sinaran diskarte mga scammer sa P2P. Aware din ako, iba, salamat. Basta ang maganda kasi sa P2P kasi kaya naman nagkakaroon ng KYC, no? Know your customer, no? Kasi nga doon, kumbaga, hindi ka basta-basta makapanloko kasi alam nila yung information sa iyo. 'Di ba? Tsaka yung mga yan, yung mga nasa P2P, mga Lodi, mayroong imbak na BGB yan. Bago sila maging legit na trader sa P2P, meron pinangahawakan yung Bitget sa kanila. Kaya hindi sila pwede hindi sila pwede mga scam. Kasi once na ma-report na mga scam sila, yung pondo nila sa na kay Bitget, pwedeng ikunin sa kanila yun. Ganun yun, mga Lodi, no? So, hindi ko alam sa Bybit kasi, mga Lods, eh. So, yun siya na, si Karashi. Thank you sa update, Lods. Pa-shoutout. Yan, sa next video mo. Si Boss Dang. Shoutout sa'yo, Boss Dangs. Walang anak, walang asawa, burn ko talaga BTC ko that way. Di ka makalimutan ng mundo. Gagawan ka pa niya ng statwa. Pag ginawa niya talaga, tapos panalo 1 million Bitcoin dahil, oo nga, no? Oo nga, kasi wala naman siyang iiwanan eh. Diba? Kumbaga, mag-iwan ka na lang ng legacy. Ayun, si Michael Saylor, ang malupit, no? Na binurn ng kanyang Bitcoin, no? Sinama sa hukay. Ganun. Mamaya i-check ko nga ito. Mamaya na, tapusin ko yung comment. Si El Balagbag, shoutout sa'yo. Scrappy mo, boss. Diet ka pala ngayon. Hold ka lang ng maraming Pepe Idol. 20 million lang yung Pepe ko. Maliit lang mga Lods eh. 20 million lang. Ang pinokos ko yung tatlong big 3, the big 3. Bearish na, pababa ng Bitcoin. Alam nyo ka pa, yung mga ganito nag-comment na, uy, bumagsak na, uy, tumaas na. Ibig sabihin, ano lang sila, kumbaga, maiksian lang yung galawan nila dito sa crypto. Kasi kung ikaw, isipin nyo mga idol, since 2021, nagbubodega na ako. Since 2021, nag-update na tayo ng crypto. Sa tingin nyo, ilang up and down yung naranasan namin. Etong down na to, putik, napakaliit lang yan. Ano bang down yan? Wala yan. Kuntil lang yan eh. Walang kwenta yan. No, huwag nyo isipin niya kung may plano kayo. Ano ba yung plano nyo? Diba? Saan nyo ba balak mag-take profit? Ang plano nyo ba mag-trader lang kayo? Ang plano nyo ba mag-ipon ng coins? Tapos once na nag-pump yung coins, kukunin nyo. Dapat alam nyo yung plano nyo, mga Lodi. Kasi kung hindi nyo alam yung plano nyo, ganyan-ganyan lang kayo. Uy, tangan bubaba. Uy, tangan ito mga ang gagawin ko sa buhay kong hiram sa Diyos. Wala. Yan. Itumbong kita yung coordinator eh. Elmer, shoutout sa'yo. Matic, when Trump already on the seat, price BTC will fall down barely 20%. Okay, sabi ni Idol So, prediction niya, magda-drop. No? Marami kasing prediction, magpa-pump. So, totoo to mga Lodi hindi to biro, no? Na usually kasi ang ini-expect ng tao, hindi yun yung nangyayari. So, pwedeng mangyari na sa inauguration ni Trump, maraming maglulong kasi ini-expect nila magpa-pump. Diba? Ay, puta, magpa-pump yan. Yung inauguration ni Trump, bully siya crypto yan. No, long tayo, long. Puta, biglang dinrap ng market, ubos ang pera nyo. Diba? Ang mangyayari yung dump and pump. Biglang naglong kayo pero kinuha muna kayo. Makukulit kayo. Zug, sunog. Tapos paglipad, di na kayo kasama. Ganun mangyayari dyan. Kaya mag-ingat kayo. Importante yung may stop loss. Meron kayong risk management. Di ba? Di ba? Kaya mag-avail kayo ng aking, di ba? Iba mga ganun eh. Avail kayo nito para hindi kayo bili kayo niyan, bili kayo noon.
Bahala kayo sa buhay nyo. Magsibili kayo. Okay, Jeb, thanks for info. Ayan. Yata. Hindi naman masama yung mga ganun, mga loads, mga indicator. Hindi masama yun. Malaking tulong din yun. No? Malaking tulong yung indicator, mga loads. Lalo na kung mabisa sa inyo. Kasi meron kasi mga indicator na hindi pasok sa diskarte mo eh. Pag trader ka, bumili ka ng indicator, which is parang salungat siya sa diskarte mo. Pangit. Maganda, pag bibili ka ng indicator, may mga ganun eh. Hindi ko ma-explain, pero may mga ganun talaga na komportable ka dun sa indicator mo, mga loads. Marami akong tropa na may mga indicator, marami akong tropa na gumagastos talaga sila para sa ganyan. Pero ako kasi hindi, no? Pero mali ako doon. So kung gusto niyo bumili ng indicator, welcome na welcome 'yan, mga lodi. Bumili kayo ng sarili niyo. Saan kayo bibili? Hindi ko alam. Bahala kayo. Hindi ako nagbebenta nun eh. Natawa ako sa XRP ulo-ulo lang. Pag tumama sa resistance, ang tagal dumulas pa nga. Wala na, untog na. Si Arat Kape. Boss, speculation is good. I'm expecting BTC 150,000 to 250,000 this bull run. Yeah, me too. You are really fountain of knowledge. Hindi. Nagtitinda lang ako ng fishball, sir. I think nasa alt season na tayo. Kahit tumaas ang Bitcoin, Nox lang. As long yung Bitcoin dominance pababa, I'm expecting April to May. Top to market, 80 to 90% of my portfolio I'm gonna sell. Ayan, no? Ba't sinasabi niyo yung mga plano niyo sa akin, mga idol? Pero okay din yan, ha? Bibigay kayo ng mga idea, no? Nasa mga audience na lang natin yan kung magiging, kasi nila yun, magiging parang kasama sa research nila. Oy, may nagsabi ganito, totoo ba yun? May nagsabi ganyan, totoo ba yan? Ganun lang yun. Marami kayong information na makukuha dito sa mga comments natin. 60K ko naging 140K plus in 8 months. 20K ko naging 130 plus PH. Yes, I take risk for higher rewards. Ayan, di ba? So, solid si Idol. Taas ang kamay ng mga naapektuhan ng dump ngayon. Ako naapektuhan ako. Kasi mali ako ng bili. Sa taas ako bumili, biglang nag-drop eh. Ayan, si Tom Side. Shoutout sa'yo. Brent Hill. Ay puta, isa kang ang tawag dito, bot. Ay, dahil na naman bot to. Ini mga bot to. Paano kaya nito mga bot na to eh. Good morning, Lods. Ang ganda ng mga news ngayon. Kung mangyari talagang mag-extend ang bull market hanggang 20 grabe, nasa na kaya tayo nun? Sa mga panahon na yon, baka marami ang mag-early retire at mag-enjoy. Pero kung isipin, 4 years, si Trump baka 4 years din ang bull market. Baka lang naman. At pagbaba ni Trump saka mag-bear market. Imagine 4 years bull market na pag nangyari talaga nako. Papalit ka na ng pangalan mo, Lods. May Don Jeblo, Senior Jeblo. Donya at Senyora. Wala. Dito lang kami sa bahay, mga Lods. Wala kaming papaayos. Ganun pa rin. Sasarap lang yung ulam. Si Ronnie, ayan, shoutout sa'yo. Ronel pala. Ronel Joseph Cruz. Shoutout sa'yo, ha. Yang plug ni XRP, pang 10 taon yan. Sabi ni Anata. Ito si Anata, mahusay din yan. Ano kaya average position ng mga to? Mag-live ka rin, Boss Jeb. Kwentuhan ng mga tanungan tungkol sa crypto, boss. Pwede yan, mga lods, pag maglalaro akong Tekken. Pwede ako mag-live. Kaya lang sa ngayon, wala pa. Natamad pa ako mag-Tekken. Wala kasi yung karakter ko eh. Sila yung wulong, wala. Natamad ako maglaro eh. Naiinis lang ako sa mga bagong karakter ngayon. Parang lumilipad espada na. Naiinis na ako. Hindi na martial arts eh. So, ayan. So, bukas kita-kits ulit tayo mga idol. Sana na-enjoy nyo ang ating video. No? Napakahaba ng video natin. Charagis yan. 1.5 hour na yung video natin. So, ayun. So, ito mga idol. Sa mga solid dyan, mga Lodi, ay naanyayaw kayo ha. Subscribe kayo kay Clovis. Ito sa ating, nasa link natin, yung Clovis TV. Mga idol, no? So, subscribe kayo sa YouTube channel niya. Follow nyo kami ni Boss sa Facebook. So, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Kita-kits tayo ulit bukas. Hanap-hanap ulit tayo ng malulupit na news, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at
What's up? Subscribe to me or subscribe on my dad. So, bye.